Mga kabombo, si Senator Pangilinan kinu-question kung bakit patuloy pa rin pong nanatili sa pwesto si Secretary Bunuan bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways sa gitna po ng umano'y korupsyon sa mga flood control project. Etong si Secretary Bunuan, hindi raw humaaring baliwalain yung pong tinatawag na command responsibility bilang Chief ng Public Works and Highways Department. May update si Bombo JC Galvez. Kinuwestiyon ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pananatili sa pwesto ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan sa gitna ng issue ng umano'y trilyong pisong halaga ng flood control ghost projects. Git ni Pangilinan, trilyong pisong halaga ng flood control ghost projects, ngunit tila hindi natitinagang kalihim at hindi pa rin nagre-resign. Hindi rin isinasantibi ng senador na posibleng kasabwat si Bunoan sa katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Kaya naman nanawagan si Pangilinan sa pagkakaroon ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto. Binigyan din ng senador ang kahalagahan ng transparency, accountability at tamang paggamit ng pondo ng bayan upang maprotektahan ang mga pinakaapektadong komunidad laban sa pagbaha. Iminungkahi rin ng senador na pamunuan ng komisyon ng mga personalidad na may kredibilidad tulad din na dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Baguio City Mayor Benji Magalong. Samantala, suportado rin nito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check ng lahat ng opisyal ng gobyerno, lalo na sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Kinuwestiyon naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang pananagutan ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang mga tauhan sa umunay maanumalyang flood control projects. Sa panayam, tinanong si Ontiveros kung inisente ba si Bunoan sa mga aligasyon laban sa kanyang mga kawani at kung ang kawalan niya ng kaalaman dito ay tanda ng mahina o bigong pamumuno. Git ng senadora, hindi maaaring baliwalain ang prinsipyong command responsibility ng mga pinuno ng ahensya. Well, kung biguman yung kanyang liderato or talagang hindi niya alam, pero nauna na yung ilang mga kasama ko dito sa Senado magtanong, kasama na si Senator Kiko, yung sabi niya kanyang nag-iisang tanong pagdating ng interpellation kay Senator Ping kung bakit hindi pa nagbibitiw sa tungkulin si Secretary Bunoan. Ibig pong sabihin, at the very least, kung heads of agencies po sila, may command responsibility sa ginagawa ng kanilang mga kawani. Ibig sabihin, pag gumagawa ng mabuti or excellent yung kanilang mga kawani, pwede silang maging proud na nangyayari yon sa ilalim ng kanilang watch. Ngunit kung sabwat o suspected ang kanilang mga kawani sa anumang kamalian o kakulangan, at the very least, hindi po ba may prinsipyo talaga ng command responsibility dyan? Una nang iniutos si Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon sa gitna ng mga aligasyon ng irregularidad sa mga flood control projects sa buong bansa. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga talaan ng Department of Public Works and Highways upang matukoy ang mga kahina-hinalang proyekto. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.